isa. Aba, hindi mo na klaro yan. Kausapin mo si Lydia at sabihin mo ayokong may kasamang ibang tao dito. Siya lang ang pinakasalan mo, kaya siya lang ang nag-iisang papalit dito. Mommy, please try to understand. Hindi ko naman... Basta ayokong may kasamang matanda dito. Tapos na usapan. Mapakikinabangan siyang mabuti sa kusina. At saka alam mo, marami rin siyang alam sa paghahalaman. Kahit saan pwede siya. Malakas pa naman ang lola ko eh. Wala naman hassle sa akin kung dito titira ang lola mo. Kaya lang, ayaw ng mami mo. hindi lang sanay ang mami ko may pinit ko sa mga ibang tao. Madami nga kaming kamag-anak na gustong tumira dito pero hindi siya pumapayag. Archie, ayoko magkahiwalay kami ng lola ko. Alam mo naman kaming dalawa na lang. Of course, I understand. Hayaan mo. Pipilitin ko siyang kumbinsihin. Kaysa naman ikaw mawala sa akin. Ng back pay ko sa veterans. Pwede na akong mamatay. Bibigay ko sa iyo ang Biblia. Milyones yun. Pag nasa kamay mo na yun, hindi ka na aapi-apihin ang biyenan mo. Tuwing ka nga sa akin, Biblia. Mangyayari sa tao kapag luha lang ang armas niya sa problema. Tandaan mo, dalawa lang ang klase ng tao dito sa mundo. Ang may magandang disposisyon at ang oportunista. Ngayon pa lang, mag-aral ka ng lumangoy sa agos. Kailangan ko ng karelyebo, pare. Hindi ko sanay maglagari eh. May iba pa ako sideline. Hindi ako sanay sa puwetan, pare. Wala naman akong ganun tayo sa disco music. Mahirap na, baka pumalpak. Madali yun. Kailangan disco joint eh. Madali yun. Akong bahala sa'yo, pare. I-orient kita mabuti sa boot. Pinakamadaling trabaho na yata pag-disc jockey. Pag-isipan ko, pare. Tulod ngayon ako sa eskwela. Baka mahirapan ako mag-balance. Pwede. Akala ko ba kailangan mo ng bread? Pare, hindi titigil na kada duda ang airmat mo hanggang dependent kayo sa kanya. You ought to have your own money. Ligpit lang mo doon sa kwarto nila. Ano yan? Pakbet. Kumakain ka ba ng pakbet? Hindi kilala ang ulam yan dito. Nasaan ba si Jacinta? Jacinta! Jacinta! Saan ka ba?
Halika dito. Ano ka ba? Ikaw sinusulduhan kita, ha? Ano yan? Hindi ako kumakain yan. Ang sabi ko sa'yo, adobo ang iluto mo. At yan, no? Ang kutsilyo ginagamit pag tinapay. Asikasuhin yan, ha? Kunamin mo. Gusto mong coffee? No, thanks. Milk. Hindi ako umiinom ng milk. Ang gwapo-gwapo naman ang asawa ko. Teka nga muna. Pinapakonscious mo ba ako? Ano ba yung tinatapos mo? Report ko sa business management namin. Pwede ba kitang tulungan? Hindi na. Madali lang naman to eh. Tagal pa ba yan? Hindi, sige, ituloy mo na. Hindi. Ituloy mo yan. Archie, ano? Alis dyan. I love you. I love you. And 4, and 5, Ang and corny 6, mo, corny and mo. 7, Corny mo. and 1,000,000,000,000 times. Ano na yun? Million, trillion. Archie, hindi. No, I don't want you to work. Magko-concentrate ka sa pag-aaral mo. Pero ma, hindi naman dapat kailangan tingin pa namin lahat ng gamit namin sa'yo. Archie, nung pumasok ka sa gusot na ito, expected mo ito. Ano mangyayari sa pag-aaral mo? Ha? Bakit gusto mo damputin kayo ni Vivian sa bangketa? Ma, gusto ko lang naman yung feeling na nagtatrabaho ko for my own family. Ang yabang-yabang nito. Bakit? Ang akala mo ba may makikita kang trabaho na kaya suportan ng dalawang yan? Ha? Archie, you listen to me. Ako lang ang dapat mong pakinggan dito because I know what's best for you. Huwag na huwag ka magpapadikta dyan sa asawa mo o sa lola niyang intermitida. Naintindihan mo? Dear Tita Helen, I am 20 years old. Sa age na 18, nagtanan kami ni Vivian at nagpakasal. Kinailangan pa naming dayain ang aming edad para matuloy lang ang aming kasal sa huwes. Anong plano mo? Ewan ko. Kung gusto mo, ako na lang ang magtatrabaho para wala namang masabi mami mo. I don't think yun ang solusyon. Nakakabigat kami ng lola eh. Baka gumrabe pa ang sitwasyon eh, pare-pareho tayong maapektuhan. Will you stop worrying? Pabayaan mo lang ako magdala ng problema. Aba, hindi pwede, Archie. Dalawa tayong naninimbang dito. I said stop worrying. Ganun lang ang mami. Siguro, sinasadisa lang ako dahil sa... You know what? Very untimely ang pag-aasawa ko. And she wants me to have a dose of my own medicine. Kaya nga hintayin lang natin siya. I mean, adjustment period. Kaya lang, pare-pareho tayo mahihirapan. 2 years na lang, mag-graduate na ako. What's 2 years? Madali na lang yun. Pagkatapos nun, magtatrabaho na ako. Lilipat tayo sa ibang bahay kasama ang lola mo. Kahit na maghapon, magdamag natin pag-usapan ng problema, eh walang mangyayari sa atin. All we have to do is to wait. Wait for the proper time na maging maayos ang lahat. Ito ang consequence na pinasok natin.
Kaya... Just relax. Everything will be okay. Basta isipin na lang natin na walang problema. Walang problema. I love you. Ano ba itong mga nakakala dito sa kwarto, ha? Eh, mga nakasampay dyan. Pindaig pang bahay ng squatter ito eh. Mabuti pa nung driver ko pumipirmi dito, medyo ayos-ayos pa. Ngayon pati amoy masama. Pasensya ka na, Ellen, kasi ipinasok ko ang mga sinampay dahil umuulan kanina. At ang ayaw ko, yung madatnang ko, kahit anong kwarto dito sa pamamahay ko, magulo, naiirita ako. Kaya Aling Teresa, kung hindi mo kayang ayusin ito, utusan mo lang siya Sinta, ha? At ito ayoko nakasampay dito sa loob ng kwarto, ha? Doon sa labas. Alisin yan. Natututo na ang misis ko mag-spy, ha? Pinupunta mo na ako sa eskwela. Buti na lang, hindi mo ako na-caught in the act. Sira! Hindi ako nagsaspy. Galing ako sa simbahan, nagnobina ako eh. Napadaan lang ako. Kala ko nga, nakaalis ka na eh. Ang galing kong tumiming, no? For my loving husband. Ano to? Donuts! Di ba paborito mo yan? Ang sweet mo naman. Bah, pag ako lumaki tiyan ko, ikaw ang sisihin ko. Pare! Oo, pare. Si Vivian, misis ko. Hello. Hi, si Chester, friend ko. Classmate ko rin siya sa advertising. DJ by night, student by day. Alam mo ba, ito ang pinaka-chick boy sa eskwelahan namin. Sabi niya yung namimigay ng mga calling cards, gano'n. Always on the go, walang problema sa mundo. Grabe naman ang introduction mo, pare. Huwag kang maniwala dyan, Vivian. Hindi ako bad influence. Saan nga pala punta ninyo? Uuwi na. I'll give you a lift. Hatid ko na kayo. Aba, nagpapa-impress ka ata sa misis ko, ha? Loko mo, aminin mo nang mas gwapo ako sa'yo. Tara. Sige na nga, sige na nga. Hoy! Anong ginagawa mo? Ayokong pinakikialaman ng mga halaman ko, ha? Mamahalin ang halaman yan. Orchids yan. Ililipat ko lang doon. Napaka-atribida mong matanda ka, no? Iwan mo yan dyan. Ayokong pinakikialaman ng mga bagay dito sa bahay. Nantindihan mo? Mrs. Celebre, alam kong mabigat ang loob niyo sa akin. Pero ginagawa kong lahat ng pakikisama. Sabihin mo sa akin ngayon kung anong klaseng pakikisama ang gusto mong ipakita namin sa'yo ni Vivian. Ang gusto ko, umalis na kayo dito ng apo mo. Ayoko sa apo mo para sa anak ko. Kung hindi dahil sa kaalambungan ng babae yan, hindi mag-aasawa ng maagang anak ko. Naintindi mo? Umalis na kayo dito. Ni Archie. Ano bang gamot yung binili niya? Vitamins na mami. Sorry, Chester, ha? Nakisakay na nga lang kami, pinaghihintay ka pa namin. Darating na siguro si Archie, baka maraming tao lang sa drugstore. Okay lang yan. Hindi naman ako nagmamadali eh. Swerte talaga ni Archie, ano?
maganda na ang misis niya. Super bait pa. Kal mo pare ah. Kala ko natabunan ka na ng gamot eh. Sorry, in fact, ang bagal nung pharmacist. Bigla na lang kasing nagbilo ng paningin ko. Binubuksan ko sana yung pinto eh. Bigla akong nahilo. Lola, bukas ko sasamahan ko kayong magpa-check up sa doktor. Wag na. Lola, kailangan ho nating malaman kung ano ang presyo ninyo. Mayagi na yung hindi ko nalalaman ang sakit ko. Nang sa gayon, hindi ako mag-aalala. Bibian, bukas, may patatawagan ako sa'yo. Amerikano. Ididikta ko sa'yo sa Tagalog kung ano sasabihin mo sa kanya. Sino hong Amerikano yun, Lola? Taga Clark. May malakas na kilala yun doon sa veterans. Baka matulungan niya ako maiayos yung backpack ko. Lola, matagal niyo nang ipinaglalaban yung back pain na yan. Ipabayaan niyo na lang ho. Baka naman talagang hindi para sa inyo yun. Naku, hindi, Pipian. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nakukuha yun. Para sa'yo yun eh. Para sa'yo yun, Vivian. Pare, beer ka muna. Sorry pare ah. Pumalpak ako. Hindi naman talaga ako marunong magpaikot ng plaka eh. Namura tuloy ako ng mga customers. Okay lang yun. Siyempre, ganun talaga yun. Unang salang mo pa lang eh. Hindi siguro ako talaga bagay sa trabahong to. Kahit nasabihin natin easy money, eh wala talaga akong talent na kagaya ng talent mo. Ikaw naman, pare. Ang bilis mo sumuko eh. Basta lagay mo sa isip mo, kailangan mo kumita ng pera. Sooner or later, baka maging tatay ka na. Okay? Sige, ubusin mo na yung beer. Balik mo na ako ron. Umextra ako mag-DJ sa disco joint na pinapasukan ni Chester. Hiyang-hiya ako, Tita Helen, dahil nagkagulo-gulo ang lahat ng tao sa dance floor dahil nga sa mali-mali ang isinalang ko na plaka. Kaya sinabi ko sa aking sarili na hindi na ako babalik doon. Pinili ko na lang na mag-concentrate sa aking pag-aaral. Habang ako'y nasa school, wala akong kamalay-malay sa mga nangyayari sa bahay. Mr. Michaels, when can we possibly get in touch with you again? Will my grandmother's papers be ready by then? Itanong mo kung ano pa ang kailangan. Hello, Mr. Michaels. Will there be any other requirements? Yes, sir. Okay. Okay, I'll tell her. Okay, thank you very much, sir. Thank you for your support. We really appreciate it. Okay, bye-bye.
Lola, baka daw makuha niyo muna yung 20% back pay ninyo. Malaki rin ho yun. Tutulungan daw ho niya kayo. Malaki yung alam ko. Libre ng tirahan, libre ng pagkain, pati ba naman patile-telepono sa kung anong transaksyon dyan, libre rin. Ha, abusado naman yata kayo. Eh, may pinatawagan lang po ang lola ko, Mami. Mrs. Celebre, hindi pa kayo kasal sa simbahan. Baka wala kang alam sa batas. Mas matibay ang kasal sa huwes kesa sa kasal sa simbahan. Oy, wag kang sasabat dito ha. Itong apo mo ang kausap ko. Napaka-aristokrata mo kasi magsalita eh. Napakatao na nga ang apo ko. Pinubus-habos mo pa. Ano bang iniuwi dito ng anak mo? Asawa o alila? Lola, tama na ho yan. Tama na ho. Pabayaan mo! Pag nagkapera kami ng apo ko, babayaran namin lahat ng kinain namin dito. Kahit na ultimo kaliit-liit ang pahid ng sabon, babayaran namin! Huwag kang magsalita. Bakit? Milyones ba tatanggapin mo? Talaga, milyones! Pag nagkapera kami ng apo ko, isasampal ko sa mukha mo! Ako naging matandang to ha! Lola, tama na ho tayo. Pabayaan mo! Tayo na ho sa kwarto. Hoy, Vivian! Pangaralan mo yung lola mo ha! Kahit kailan, dalawa kayong buwisit dito sa bahay na ito! Alam mo, malapit nang makatanggap ng lump sum ng lola. Pirma na lang na kailangan eh. Imagine kung ilang dollars din yun. Sabi niya akin daw yun eh. Ay, naku, sa wakas, pwede ko nang ituloy ang pag-aaral ko. At saka pwede rin tayong kumuha ng miskin na maliit na apartment lang. Nagbibilang ka na ng sisiw. Hindi pa man nangingitlog ang manok. Sigurado na yun. Bakit naman kailangan pa manggaling ang pera sa lola mo? Dahil yun na lang ang pag-asa ko para makakilos naman tayo ng gusto nating ikilos. Eh di ako naman ang maiilang. Ako ang lalaki. Ako pa ang asa sa inyong maglola. Eh ano ba namang klaseng buhay to, Archie? Eh kahit saan mo sumahin yun, pride mo pa rin ang paiiralin mo. Ano ba naman ang diferensya nung ako naman ang gumawa ng paraan? Hindi pa rin ba kayo nagkakasundo na mami? Vivian? Archie, ang feeling sa akin ngayon ng mami mo, inagaw kita sa kanya. At gusto niyang isoli kita at my own expense. Archie, your mother will never ever like me. Dahil hindi ako ang babaeng gusto niya para sa'yo. You don't have to feel insecure about it. Asawa na kita. Wala na silang magagawa. Kahit na mami ko pa siya. Wala na silang magagawa. Hello? Yes? Who's this? Rod Michaels? Ah, I'm sorry, she doesn't live here anymore. Rod Michaels, baka mo? Akin yan! No, she didn't leave her address either. Yes. You're welcome. Bye. Tawag na yan! Yun yung tumutulong sa akin, Amerikano. Rod Michaels ang pangalan. Pag na galit ka sa akin, anong kasalanan ang nagawa ko? Dahil ba sa tangay-tangay ako ng apo ko nang iuwi siya dito ng anak mo? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Hindi mo ba alam kung ano yung ipinatanay mo?
nang hinihintay yun. Yun ang pinakahihintay ko. Para yun sa apo ko. Ibibigay ko yan sa kanya. Para wag ko siya api-apihin. Bakit hindi mo binigay yung tawag? Bakit hindi mo binigay yung tawag? Mrs. Elizabeth, Kung may nangyari sa bahay ko, tandaan mo, ikaw ang ikagagawan. At ikaw ang sisisihin ko. Hoy! Lumayas na kayo maglola rito! Lumayas na kayo! Excuse me, Chester. Hi, si Archie. Kanina pa siya umalis ah. Hindi nga siya matun ng advertising class namin eh. May inutos yata ang airmats niya. Expected ka ba niya dadaan? Eh hindi, galing kasi akong simbahan eh. Sayang, hindi pa kayo nagkaabot. Oo nga. Sige, alis na ako. Thank you. Teka, na. sandali. Ihatid na lang kita. Huwag na, Chester. Sige, mauna na ako. Oo nga pala. Here's my card sa disco. Hindi naman ako mahilig sa disco eh. Pareho kami ni Archie. Eh di, itago mo na lang. Malay mo, mangailangan ka ng trabaho. You know, part-time job. Ano namang trabaho ang gagawin ko sa disco kung sakasakali? Tagalinis ng dance floor. Of course not. Right now, kailangan namin ng receptionist. Siguro nabanggit sa'yo ni Archie na interesado ako magtrabaho, ano? Hindi. Well, a little birdie told me that you're getting bored, so baka gusto mo ng part-time job. Malabo yata yon. Hindi ako papayagan ni Archie sa ganung trabaho eh. Pero thanks anyway. Sige. Are you sure ayaw mo sumabay sa akin? Yeah, thanks na lang. Bye-bye. Lola! 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 Dadalhin na ho namin kayo ni Aling Jacinta sa ospital. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Sayang, baby. Sayang yung baby ko. Malaking bagay sana sa buhay mo. Sa buhay ninyo ni Archie. Lola, hindi na ho importante yun. Basta lang ho gumaling kayo. Vivian, may sasabihin ako sa'yo. Siguro tinatanong mo rin sa sarili mo kung bakit hindi mo nakagis na ng mga magulang mo. Nag-iisang anak ang nanay mo ng lolo mo. Nag-iisang anak ko siya. Pero hindi kami kasal. Meron akong tunay na asawa. US veteran siya. Nagkahiwalay kami ng asawa ko. Hanggang sa makilala ko ang lolo mo. At nabuntis ako sa
nanay mo. Hindi rin nagtagal ang pagsasama namin. Nagkabalikan kami ng tunay kong asawa. Tinanggap ba ho ng tunay ninyong asawa ang nanay ko? Hindi niya alam. Tinago ko ang nanay mo sa isa kong kaibigan. Doon siya pinagsamantalahan asawa ng kaibigan ko. Ang 17 años na siya, Vivian. 17 pinagsamantalahan. Lola, ang sabi niyo sa akin noon, sabay na namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente. Namatay sa panganak sa iyo ang nanay mo. Buhay pa ang tatay mo, pero hindi na importanteng hanapin mo pa siya. Hanggang namatay ang tunay kong asawa. Hindi na nalaman nagkaanak ako sa labas. Nung kiniklaim ko na ang kanyang backpack, na-discovery ng veterans ang tungkol sa nanay mo, kaya inipit inipit ang pera. Dapat kong tanggapin mula pa noong 1951. Lola, huwag niyo na hong pilitin talagang hindi para sa inyo ang perang yon. Hindi. Nakuha ko sana yung backpack ko. Ibigay ko sa'yo. Gusto kong ibigay sa'yo magandang kinabukasan. Hindi ko nabigay sa nanay mo. Kasalanan kong naging miserable ang buhay niya. Kasalanan ko. La? La? Lola? 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 La? Lola? Lola ko. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko nang madatnan kong nag-iiyak si Vivian. Patay na ang kanyang lola. Alam ko, Wala kang karapatan magdesisyon dito dahil pamamahay ko ito. At kahit na sabihin mo, kasal ka sa anak ko, wala ka pa rin karapatan magmando sa pamamahay na ito. Naintindihan mo? At kung hindi mo kaya sundin ang sistema ko, bukas ang pinto, lumayas ka. Bakit ba mainit ang ulo ninyo sa akin? Dahil ba nararamdaman ninyong mas mahal ako ng anak ninyo kaysa sa inyo?
O dahil ba bago kayo sundin ni Archie, kinukonsulta muna niya sa akin? O dahil ba nahahati ng atensyon ni Archie sa ating dalawa? Ganun ba? Ibaba mo yung boses mo. Masyado niyo na akong binabastos dito sa pamamahay ninyo, Mrs. Celebre. Kulang na lang ipagbandera ninyo sa kalye ang pinagmulan ko eh. Kulang na lang sabihin ninyo sa buong mundo na hindi ako ang gusto ninyong manugang dahil pobre lang ako at malayo sa mga sosyal na babaeng pinagduduldulan ninyo sa anak nyo. Kahit na kailan, hindi kayo marunong magpakatao. Naman yung ito. Licking my wound, Archie. God knows I love you very, very much. Pero may mga bagay na dapat paghandaan emotionally and mentally. I guess may katwiran ng mami mong unti-unti kang agawin sa akin. Dahil concerned siya sa future mo. May mga dreams and ambitions ka pang hinarang ng pag-aasawa. Hinarang ko. Nagigilty rin naman ako in a way. It's only now that I realize na marami pa sanang magagandang bagay na pwedeng nangyari sa buhay mo. Let's break away from each other first. Baka sakaling makatulong. Again, Archie, sasabihin ko sa'yo 1,000,000 times. I love you very much and you mean the world to me. Vivian. Babes, nagpaalam kita kay Jeric. Papalitan ka muna ni Tina. Labas tayo ah. Saan tayo pupunta? Titreat kita. Birthday ko ngayon. Talaga? Happy birthday! Thank you. O paano? Kung ang date ko mamaya ah, sequestered ko muna kay Archie. Loko-loko. O sige, teka, kukunin ko lang yung bago sa office, ha? Sige. Ano ba naman? Cesar, ano ba? Come on, babe. Siwalay na naman kayo ni Archie, di ba? Ano ba? Ayok ka! Alright! Ang dami mong arte. Kaya mo, huwag kang mag-skandalo rito. Atid na kita. What? What is that? Tama ni Chester? Kaya tayo. Babalik ko kaya sila? Hindi na siguro, dahil nagpalit na yung slot eh. Oh, dito muna ako. Halika, pasok mo na. Thank you. Tuloy lang ako. Sige. Kaya. Thanks for tonight anyway. Hindi pa rin bago plans na. Cheese ito lang ang gano'n. Ikaw ang mag-misis. Don't you find me attractive para sa ibang ganda?
Hindi na ako papasok sa disco bukas, Chester. Hoy! Ano ba? Slow down, Chester! Ano ba? Ano ba? Chester! Malaking iskandalo yung para sa'yo at sa babaeng yon. Kalay mo, nung maaksidente, may kasamang ibang lalaki. Archie, kung ako sa'yo, paimbestigahan mo kung anong talaga relasyon niya sa kaibigan mo. Pwedeng grounds for annulment. Will you shut up, Mom? Shut up! Mahal na mahal mo siya, Archie. Mahal mo. When are you going to give it up? Kailan ka babalik sa akin, Archie? Kailan? sa amin ni Chester. Kakamali ka, Archie. Malinis ang konsyensya ko. I still trust you. I believe you. Please come back. Kapag handa na ako, pagbagay na ako sa'yo, pag naituloy ko nang ipinaglalaban ng lola ko, pag nakuha ko na ang dapat para sa akin, wala na nga agaw, wala na nga angkin. Vivian, I love you. May nasimulan na tayo. Huwag naman natin tapusin kaagad. Please. Please. I love you too, Archie. Pero ang sabi nga ng lola ko nung nabubuhay pa siya, wala daw mangyayari sa tao kung luha na lang palagi ang pinanlalaban niya sa problema. Dalawang klase lang daw ang tao sa mundo. Isang magandang disposisyon at isang oportunista. Kailangan lang daw akong matutong lumamoy sa agos. Hindi ko pa kaya, Archie. Hindi ko pa kayang lumangoy. Lampa pa ako. Lampa pa tayo. Pupulikating tayo kapag nagpumilit. Huwag muna ngayon. Huwag muna ngayon.